Okay, isa po sa nakikita ko dun sa mga tribulation saints, parang nahirapan man sila dito sa lupa. Pagdating doon, alam niyo po ba yun? Yung parang, nakakahinga ko ng maluwag. Ang sarap-sarap ng pakiramdam. Parang ganun po yun. Opo. Kaya lang, they have to undergo that dahil nga po, nag-refuse sila sa gospel ni Jesus Christ habang church age. Kaya nga po sila naiwan. Isipin niyo mabuti ito. Tingnan niyo mabuti, makinig po. Kaya nga po sila naiwan sa rapture eh. 'Di ba? At pumasok sila dito sa Great Tribulation. Pero doon sa Great Tribulation, nagdesisyon sila ng pinakamahirap na desisyon, I believe, na gagawin nila sa kanilang mga buhay. Ito ay ang magpatatak, pero maimpyerno forever, or yun, magpapugot, pero sa Panginoong Hesukristo ang tungo, ang punta. Pero they choose Jesus. So, yun po ang maganda rito. I don't know why yung mga aso sa harapan masyadong maiingay. Pasensya na po kayo, but I really have to continue. Huwag tayong magpa-distract sa Diablo. Yung mga aso po namin sa harapan, hindi po amin yan sa kapitbahay lang po yan doon sa harapan. Yung kalsada po, nakapagitan na dyan ang tindi. Marami na nga po nagagalit na Pero okay lang po. So, ayun. Yung mga napugutan po ng ulo, meron po silang great joy pagdating din po sa heaven. Pero pare-pareho na po tayo pagdating doon. Mga glorified bodies na po tayo. Kaya nga lang po, masaklap, pinagdaanan nila yung pinagdaanan nila. Dahil, sabi ko na nga po, dito po sa church age, parang nagmatigas po sila. Or, naging pasaway sila by not accepting the gospel of Jesus Christ. Pero pagdating naman doon, wow! Anong ligaya! Walang kapara, walang katulad, hindi po ba? Kaya tayo mga mananampalataya ngayon, kasi alam po ba ninyo kanina, I posted something here. I make a vlog. Yung tungkol doon sa napansin ko, ang mga lindol po ngayon malalakas. At saka, anong tawag dito? Sunod-sunod. Tulad ng mga tahol ng asong yan, sunod-sunod din, di ba? Kanina pa po yan. Sabi ko, antindi. Antindi po talaga. Maniwala po kayo. Kaya kung magpapadistract tayo dyan, wala po. Di bale, i-play na lang po niyo yung matahimik na portion. Pero saan natapusin niyo itong video? Ano po? I'm not here for any monetization. Hindi po yan. Ako, malapit na ang rapture. Ano pa bang iisipin natin? Tsaka, kahit pa paano naman, blessed naman po tayo sa biyaya ng Panginoon. So, ayun. Teka lang po. Kaya naman pala eh. So, ayun po. Si Lord Jesus po, yung mga tribulation saints po na yan po ay mga anak din po niya. Kaya lang kakaiba nga lang po yun, naging paraan ng kaligtasan po nila. Dahil faith in Jesus plus hugot. Malamang yung iba ay marinig yan eh. Kaya minsan yung iba binibiro-biro pa, araw na ng pugutan, ganun ka. Hindi po yan biro. Alam mo yung sinasabi mong araw ng pugutan? May nag-comment po kasi sa way back, araw na ng pugutan, ganyan. Siguro, parang biro lang naman. Cool lang naman ako sa gano'n. Wala namang problema sa akin. Pero itong gusto ko sabihin po, yun po itong mangyayari. Ito po siyang mangyayari. So, isip-isipin nyo kung nag-rapture ngayon, bumilang ka ng 7 years, that would be it. Kaya, yung iba naman, nakakalungkot din, merong ibang pananaw sa rapture. May video ako napanood, sabi niya. Malapit nang dumating si Jesus, sabi niya. Malapit na ang rapture, pero hindi pa kayo nakahanda, sabi niya. Pinakinggan ko yung video. Tuloy-tuloy, pinanood ko. Etong sabi niya. Hindi kayo seryoso sa relasyon niyo sa Panginoon. Sabi niya, hindi kayo nagba-Bible study, hindi kayo yung mga sinasabi niyang paghahanda, gawa niya eh. Gawa ng mismong tao. Hindi po ganon. Alam mo, pag nireceive mo na si Jesus Christ bilang Lord and Savior mo, handa ka na. Kasi ang kaligtasan mo, si Jesus, hindi ikaw. Okay?
Hindi ikaw may gawa ng kaligtasan mo. Halimbawa, you received Jesus Christ 1985, 1980. Matagal na panahon na po yan, matanda ka na. Alam mo, since then, nakahanda ka na eh. Nakahanda na po kayo. Nakahanda na tayo because we received Jesus. Okay? Huwag natin pababayaan na matanggal sa atin yung ating, anong tawag dito, kalayaan natin. Kasi minsan ang religion, binabandage tayo sa mga maling paniniwala. High time for us believers, we take a stand. The name of Jesus must be lifted up. Hindi yung gawa mo, hindi yung relihiyon mo, hindi yung bautismo mo. Hindi yan. Ako na bautismoan po ako. Ha? Sa isang swimming pool. Way back then, bata pa ako. Ganda. Na-enjoy namin yun ha. May pagkain pa. Very happy. Cool. Pero, syempre, ang salvation ko naman, hindi naman yung tubig eh. Di ba? Ang salvation ko si Jesus. Ngayon, sige nga, pag-usapan natin yan. Bakit ba tayo nagpapabautismo? Dahil, tinanggap mo na si Jesus, ligtas ka na, ngayon, iproproclaim mo lang yun. You just want to proclaim your faith in Jesus Christ. Parang ganito yun. Well, Jesus loves me. He first loved me. He gave Himself for me. Papabautismo ko. Sabi pa nga sa akin ng pastor nung binabautismo ako, huwag ka magpapabigat. Kaya gano'n. Ano ka lang? Cool ka lang. Biniro ko pa eh. Piling ko, lulunurin niyo ako. Alahalim ng swimming pool. Doon siya sa gitna pumuesto eh. Tuwang-tuwa kami noon. You know what? Maganda rin yung may bautismo gano'n kasi anong tawag dito? Meron kang memories. Funded memories sa puso mo nung bata ka pa. Then, naka-uniform. Meron pa kaming gown noon. Yung talagang parang sa graduation, nakaputi kami. Oo, ang ganda. Ang ganda rin. Ang ganda po. Every time I remember that, nalulungkot ako na masaya kasi wala na yung mga kasama. Iba sa Amerika na sila. Di ba? Di masyadong nagpatuloy sa ministry. Wala lang. Di ba? Pero talagang magkaka-close kami dati ng mga yan. In fact, nung kami mga binautismo na talaga, like kami mga Bible study, namamasyal kami, mga ganun. Nakakamiss na, but buhay ganyan talaga, kasama mo ngayon, hindi na. Pero importante si Jesus, lagi natin kasama, saan ka pa? Ayun, pag-usapan lang naman natin, hindi na kasi ako makatulog basa pang buko. Kaya ganun. Okay, yung mga tribulation saints po, sila rin po ay believers din po. Kaya lang, iba nga lang po yung paraan. Naisip ko lang po kasi parang, matindi yung pinagdaanan nila. Kaya sabi ko nga po, kung talagang narinig nyo na itong video ito, napanood nyo itong video ito, at alam nyo sa sarili nyo, hindi pa kayo ligtas, hindi nyo pa kilala ang Panginoong Hesukristo, magdesisyon na po kayo. Alam nyo, napakaseryosong bagay po nito. Yung nagulumihanan ako kanina, yung mga lindol sunod-sunod. Oo. Lord, sabi ko, kung kalooban mo, Panginoon, sana mag-rapture na para wag na maranasin yung mga lindol-lindol na ganyan. Lalo dito sa Maynila. Di ba? Hindi naman po. Call it selfish, pero talagang ganun. Siyempre, para sa kapakanan din naman natin, di ba? Kasi ayaw naman natin yung mga may nasasalanta. Ako, alam niyo po bang kahinaan ko, pag nakakarinig ako ng mga binagyo, nasasalanta, na lulungkot ako, para sa kanila. Lalo na yung sa Japan, mayamang bansa yan, pero isip-isipin nyo, bakit ganun? Bakit? Bakit sila lagi nasasalanta? I really don't know. You know what? Teka lang. Meron kaming kasister dati sa Lord. I think 2011 yun. Bata pa kami noon. Mga batang mananampalataya kami. So, 2011, nagkaroon daw yata ng tsunami. I think yung tsunami, dumapo yata sa kanila ng sabi niya, dumapo ng Lunes yung tsunami doon. Okay. Pero alam niyo ba, linggo nakasakay na pala siya ng eroplano papunta ng Pilipinas. Kaya nagpatawag siya ng Bible study. Sabi niya, bro, itong Bible study natin, bilang pasasalamat ko sa pagprotekta ng Diyos sa akin. Jesus protected me. Di ba ang saya?
Maski gumastos ako ng malaki, talagang bonggang-bongga yung naggastos siya ng malaki talaga para magpakain. Buhay ko, iningatan ako ni Lord. Kanya, magpalamon siya ng marami. Happy kami noon, grabe. Oo, kasi masaya siya eh. Di ba? I think March 11 nangyari yata yun. Pagkatapos March 10 yata nakasakay na siya. Tapos pag nakarating yata siya rito, mga 12, ganyan. Nagkainan kayo, mga 15, naghanda siya. Kasi, nag-testimony muna siya, umiyak pa. Ganyan na kamahal ng Lord. Sabi niya, talagang, wow. Ang Panginoon, alam niyo po ba, pag believer kayo ni Lord, nasa inyo na lahat. Hindi ko makalimutan talaga yung sinabi ng isang kasister sa Lord. If you have Jesus, you have everything. Oo nga, no? Yes, oo nga naman. Kasi nandyan na eh. Ayan na siya eh. Di ba? Minsan dineded man natin si Jesus. Pero, sabi naman ng Panginoon, anak, kahit dineded mo ko, mahal kita. Nadama ko yan. Naiyak na lang ako dahil sa dami ng mga pagiging busy-busyhan ko, ganyan. Kanina tinatawagan ko yung ka-business namin kanina, hindi naman sumasagot. Tapos nung isang gabi o kagabi yata, nag-PM na naman sa akin, nangungulit. Alam niyo, hindi ko na po sinagot kasi hindi ko na po alam may sasagot ko. Hindi ko po alam may sasagot ko. Sana sana ako na lang, tapos pumunta pa rito nung last week yung tungkol doon sa titulo, ako ang kinukulit. Sabi ko, hindi naman po akong kausap yun dyan yung kasama ko. Ba, dami pong pressure, pumunta, langaning oras pa. Kung ganyan ang Panginoon ko. Di ba? Kung hindi mo kilala ang Lord, sasabog ka talaga. Oo. Talagang pero yes, sabi ko, Lord, itong mga ito, panlupa lang na problema yan. Aayusin mo yan. Bless ulit kami. Ako, di ba? Lagi. Pag na kay Jesus ka, bless ka lagi. Yan ang ko. Ano ba itong topic natin? Karami natin pinuntahan, nagbautismo. Masaya lang ako kasi yung kwento eh. Oo, kasi yung mga nangyari lang dati. Tapos, alam mo, dati nagbabautismo tuloy. Nagba-Bible study po kami. Yun yung mga kasama kong binautismo nga, namimiss ko sila. When nagba-Bible study kami, nag-uumpisa po kami ng 7 ng gabi kasi may mga trabaho po kami. May mga works. Yung iba nag-aaral. May mga high school din kaming kasama. Elementary. Marami po kami. Tapos minsan, tawag dito, yung oras, inabot na kami ng alas 11 ng gabi. 11:30 ng gabi natatapos kami. Alam niyo, meron kaming napansin. Lahat kami sabay-sabay. Alam niyo kung ano yun? Hindi pa kami naghapunan. Pare-pareho. Ako okay lang po sa akin. Talagang hindi po ako kumakain ng gabi. Ako sa gabi po talaga hindi po ako kumakain. Nakasanayan ko. Pero what I mean, sila po yun. Hindi pa sila kumakain ng gabi. Oo. Hindi rin. Siguro, nagpamerenda lang kami nung may konting cracker lang. Tapos, yung Pepsi. Pero hindi pa sila kumakain talaga. Alam mo, sabi nila pare-pareho, hindi natin namalayan, Talagang on fire talaga sa word of the Lord Jesus Christ. Talagang ganun po. Yun yung gusto ko sabihin. Masaya kami, MWF po yan. Tapos TTHS, doon naman sa Bahay Kubo. May Bahay Kubo yung kasama namin doon. Kaya lang doon sa Bahay Kubo, medyo mag-i-invite ka talaga ng mga tao. Sabihin mo, may Bible study, ganito, ganyan. Darating kung merong pagkain. Pero minsan, pag walang pagkain, konting dumarating. Ganun po. Talagang ganyan eh. Kasi mga yung mga, alam mo na, yung mga less fortunate ones ang priority namin doon. Opo. Pero, ganun pa man, alam niyo naman dito sa syudad, marami talaga mga ganun, no? Pero ganun pa man, sige, okay lang. Kasi, importante nakakarinig po sila ng Word of God. Nagpaluwal kami ng pera doon, pera namin yun. Sabi namin, ikaw ngayon, ganun. At ang nagagastos namin kada Bible study,
inaabot kami ng 500 to 600. Ako 1,000 eh. Kasi bibili pa ako ng mga candy pagkatapos pa-take home. Ganun po talaga. Kasama po yan. Kasama sa life yan. So, pero by the end of the day, di ba? Alam mo naman na si Lord naman ang reason ng lahat. So, walang problema yun. It's just fine. It came out just fine. So happy. Naalala ko lang po ganado kung wala kasi naalala ko lang po sila. Hope they're doing... Of course, the Lord will protect them. Hindi po ba? The Lord will protect them very much. Okay. Good night. Good night na po.